Yo, what's up mga paps? For today's video, short video lang tayo ngayon. Meron lang tayong i-review na langis, which is ang S-Oil 7. So siguro karamihan sa inyo hindi pa naririnig tong langis na to, pero isang taon mahigit ko na rin siyang ginagamit, guys. And para mas maintindihan nyo yung pinagsasabi ko dito, itong pag-review ko dito sa langis na to, i-compare natin siya sa isa sa mga sikat na langis. Ang ginagamit ko din ay isang langis, which is ang Motul. Yung Motul 3000 plus ata yun, basta yung color blue. So doon natin siya i-compare para magkaroon kayo ng idea sa pinagsasabi ko. So hindi sponsored ang video na to, kaya wala akong sisiraan, guys, dahil pareho kong ginagamit tong langis na to. Kaya honest review lang kung ano lang yung experience ko dito sa dalawang langis na to. So sa S-Oil, ang S-Oil kasi baka sabihin nyo isa siyang China. Hindi, guys, kasi ang headquarters nila is sa Seoul, South Korea. Ang S-Oil na ginagamit ko, yan, papakita ko na lang sa screen, guys. 100% na synthetic siya, guys. Unlike sa Motul na yung 3000 na ginagamit ko, ang sabi nila mineral oil lang daw siya. Pero ang presyo ng dalawa halos same lang, nagre-range ng 320 to 350 pesos. Yan. So halos same lang sila ng price, pero meron akong napansin pagdating sa performance nila. Yan. So share ko sa inyo kung kamusta yung experience ko sa paggamit sa dalawang klaseng langis na to, kung maganda ba at kung kailan ba ako nagpapalit ng langis. So sa una, Motul yung gamit ko. Ang napansin ko sa kanya, dahil nga mineral oil lang siya, and sabi nga nila, diba, once gumamit ka ng mineral, uy, ito ka, umuulan. Ay nako, kanina ang ganda-ganda ng sikat ng araw, tapos ngayon umuulan. So ayun, guys, kahit na hindi sila nagkakalay ng presyo, meron pa rin silang pagkakaiba pagdating sa performance, lalo na magkaiba sila eh. Yung S-Oil kasi fully synthetic na, tapos yung Motul naman na ginagamit ko is mineral oil. Kaya ramdam ko at na experience ko kung ano yung pagkakaiba nila. Sabi nga nila, diba, sa paggamit mo ng mineral oil, mineral based na langis, mas mapapabilis ka magpalit compared sa synthetic or fully synthetic. And yes, guys, na-experience ko rin yan. Tulad dito sa S-Oil na gamit ko ngayon, iba yung performance niya eh. Pagdating kasi sa Motul, pagdating ng 1,000 to 1,500 kilometers, nararamdaman ko sa makina ko, guys, parang magaspang na yung andar niya. Tapos sa tuwing mag-change gear ako or kakambyo ako, maganit siyang ikambyo, matigas. Unlike dito sa sa S-Oil, guys. Ilang odo na tong motor ko. Yan, umiilaw na nga yung oil change kasi lang yan, nakaset sa 1,500. Kasi yung pa yan, yung gamit ko pa yan, yung Motul pa, hindi ko pa rin siya napapalitan hanggang ngayon. Pagdating kasi ng 1,500, or pag minsan nga, pag hindi pa umaabot ng 1,500, once na maramdaman ko lang na magaspang na yung andar, tsaka may pagkahirap na rin ipasok yung mga cambio niya,
nagpapalit na agad ako sa Motul. Yan nga, dahil mineral based siya, mas maaga ka magpapalit. Unlike dito sa S-Oil, may kita dito kung ano kung ilan na yung kinakbo ko, kung trip A. Once kasi na nag-change oil ako, nire-reset ko yung trip A para makita ko kung ilang odo na yung natatakbo mula nung nag-change oil ako. Yan, so 2,293. So 2,300 na siya. Hanggang ngayon guys, okay pa rin yung andar niya. And yung pagpasok ng mga cambio, ang smooth pa rin niya guys. Ang dali niyang i-cambio. Yun yung nagustuhan ko dito sa S-Oil. So yun nga siguro talaga yung pagkakaiba ng fully synthetic sa mineral based oil. Although pareho naman silang maganda, tulad nung Motul, sa umpisa talagang smooth din yung cambio ko dyan. Tsaka iba din talaga yung performance ng engine. Pero once na pumalo na ng 1,000 to 1,500, doon na ako nakakaramdam ng iba. Doon ko na nararamdaman yung mga pinagsasasabi ko kanina. Unlike dito sa S-Oil, ang ganda pa rin niya manakbo hanggang ngayon. Nailong ride ko na rin tong tong S-Oil dahil nga more than a year ko na siyang nagamit guys. Naibagyo ko na siya, Batangas, Real Quezon. So baka sabihin nyo mga paps na bias ako sa pagre-review ko dito sa S-Oil. Actually, sinama ko lang naman dito yung yung Motul para lang maintindihan nyo yung pag-review ko dito sa S-Oil. Dahil nga hindi siya kilala, kinumpare ko siya sa isa sa mga kilalang langis at sa isa sa mga ginagamit din ng karamihan. So based ang lahat sa experience ko guys, kung naghahanap rin kayo ng mura at quality na langis, subukan nyo yung yung S-Oil para masabi nyo rin kung maganda ba siya sa motor nyo. Actually nung nirecommend sa akin to ni Venworks, parang parang ayoko pa talaga siyang subukan dahil nga bago lang siya. Dahil meron na rin kasi akong nasubukan na isang langis na China. Kilala din siya naalaman ko lang din siya sa mga vlogger and di ko nagustuhan. Sinubukan ko siya sa aking M3. Yung M3, di ba ang issue nun, kumakain ng langis. Wala pang 1,000 km yung M3 ko nun. Tinignan ko yung langis, sinukat ko, nasa na lang kalahati na lang ng dipstick niya yung nasusukat ko. Kaya di ko nagustuhan yung langis na yun. Pero ito, tong S-Oil, okay siya guys, maganda. Hindi ko naman siya pinipilit sa inyo. Siguro sa mga nagtatanong lang or naghahanap ng langis, try nyo to guys. Fully synthetic na siya, tapos mura pa. Tapos hindi siya China kasi nga headquarter niya is na matatagpuan sa sa Seoul, South Korea. Kaya kung delivery rider kayo or pang daily use nyo talaga yung motor nyo, subukan nyo tong S-Oil na to mga paps. Recommended ko rin talaga to. Pero kung gusto nyo ng mas quality na langis na fully synthetic din ni Motul, subukan nyo yung Motul 300V. Yan. Ang swabe nun sa swabe nun sa makina. Pero swabe rin sa bulsa. Swabe rin yung presyo. Talagang mapapawaw ka. Dahil gusto ko rin talagang alagaan tong makina ng motor ko. At isa sa pag-aalaga ng motor is maintenance. Number 1 na dyan yung langis. Mura lang naman ng langis. So ugaliin natin mag-change oil kung kailangan. Ugaliin natin yung madalas na pag-change oil sa ating motor.
Huwag natin masyadong tinitipid sa langis, dahil dyan natin pinapahaba yung buhay ng ating motor. At isa pa pala guys, no, dahil sa kakahintay ko sa mga signs para magpalit na ako ng langis, yun nga yung magaspang yung under ng makina, tapos maganit na siya i-cambio. Dahil sa kakahintay ko dito sa S-Oil, parang ako na mismo yung natatakot. Kasi tingnan mo, 2,000 plus na. Kung magpalit kasi ako ng langis, hanggang ano lang talaga ako 1.5. Nasanay kasi ako sa Motul, na once na maramdaman ko na yung mga signs, nagpapalit na ako agad kahit wala pang 1,500. Dito sa S-Oil, hinihintay ko yun, pero dahil nga hindi ko na siya mahintay, magpapalit na ako. Ito 2,300 na, smooth pa rin ng engine. Kaya bumili na ako ng langis para mag change oil na. Kaya sa mga delivery rider dyan, kung nagtitipid man kayo, isa sa may re-recommend ko itong langis na to. Kaya sa mga nakatry na itong S-Oil na to, comment down below kung nagustuhan nyo rin ba or hindi, or kung ano ba yung mga na-experience nyong pangit sa kanya. Kasi as of now, dahil isang taon may higit ko na siyang nagagamit, wala naman akong na-experience na pangit sa kanya. Kaya sa mga naghahanap ng magagandang langis dyan, try nyo lang tong S-Oil 7. So ito lang naman yung may share ko about dito sa langis na nire-review ko. Kaya kung umabot man kayo sa part ng video na to, sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, peace out.